Blood and are part
died that you might live in Christ anew. Lord Jesus, when you came to earth to give your life for me, you faced every strong temptation, but from sin your life was free. And if my perfect Savior had to die a cruel death to obtain my freedom, how can I escape by doing less? Have you died? Have you signed the warrant for your own execution? Have you come to the end of self and all your resolution? When we finally fail in trying, we will find success in dying. Have you died that you might live in Christ anew? The only way to victory is not through strong resolve. It is not through anything that I can do. I must learn to see myself upon the cross in Jesus Christ, and in Him I've resurrected to a pure and holy life. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Have you died? Have you signed the warrant for your own execution? Have you come to the end of self and all your resolution? When we finally fail in trying, we will find success in dying. Have you died that you might live in Christ anew? When we finally fail in trying, we will find success in dying. Have you died that you might live in Christ anew? When I think of all my faults and my failures, when I consider all the times I've let God down, I am humbled by the grace He has extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, yet every time
Okay. Isang masarap po na pagbati po. Evangelist Bobby Colardo po. Dito po sa lugar ng Thailand. At purihin natin ang Panginoon sapagkat medyo mahaba-haba rin po na itong ating Daily Load of Benefits broadcast ay nahinto po dahil ang inyong lingkod po nung bumalik po kami dyan sa Pilipinas ay talagang napakarami po nating ginawa, pinuntahan, nagkaroon ng mga mission trips, Bible conference, pagtuturo, at talagang hindi po natin po nabigyan ng pagkakataon na maipagpatuloy ito. Since ngayon po ay nagpupuri ako sa Panginoon at nagpapasalamat sapagkat muli po ay sa biyaya ng Panginoon, ipanalangin po ninyo na sana po ito po ay araw-araw po nating pong matungayan sapagkat ang sabi po ng Psalm 68 verse 19, Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation, Selah. Ang Diyos po, ako po ay naniniwala na ang Diyos araw-araw po nagbibigay po siya. Yung kanyang provision po ay sagana po sa bawat mananampalataya. At ang tanging layunin po ng Daily Load of Benefits broadcast ay tayo po ay ma-encourage, tayo po ay ma-equip, at tayo po ay ma-edify po. At alam po ninyo, ito pong ating Daily Load of Benefits, ito po yung araw-araw po na pag-aalaala sa atin ng kabutihan, katapatan, at habag ng Diyos. At purihin ang Diyos sapagkat it is of the Lord's mercies that we are not consumed. And ang katapatan ng Diyos ay they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. So muli po, isang masarap po diyan sa Pilipinas na pananghalian po. Marahil ang iba po ay nasa kanilang lunch break, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga office, sa school, o sa bahay, nagpe-prepare na lang lunch, ay isang masarap po na pananghalian po ang aking pong pagbati. At tayo po ay nagpapatuloy po dito po sa ating pong Daily Load of Benefits. Dire-diretso na po tayo. At kung sakali pong kayo ay bago pa lamang dito sa ating pagbo-broadcast, ito po ay nagkakaroon po ako ng mga series of lessons o mga encouragement po na mga pagtuturo, at ito po ay tungkol sa paradoxes in the Bible. Ano po? At ito pong paradoxes in the Bible ay nakita po natin to at kinukuha po natin, hinahango po natin ito sa libro po mula po sa Romans to Philemon. Yung mga teaching po ni Apostle Paul ay nakakita po ang inyong lingkod ng mga paradoxes. Ano ibig sabihin ito? Yung mga paradoxes, ito po yung hindi kayang kabaligtaran po pagdating po sa human reasoning. Pagdating po sa human philosophy, hindi po ito ma-comprehend itong mga bagay na to. Katulad halimbawa, sa Bible, para ikaw ay mabuhay, kailangan mong mamatay. Kabaligtaran po yan sa human reasoning, mga kapatid. At yan po yung ating pong mga tinatalakay po, mga minamahal. At balikan natin ng konti yung paradox number 1, to live you must die. Natalakay na po natin po ito nung mga nakaraan. Ano po? Paradox number 2, natalakay po natin, to gain you must lose. Yan po yung mga paradoxes, no? Ito po ay, sabi nga ng Diyos, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways. Sapagkat ang Biblia po, yung mga prinsipyo po sa Biblia po ay salungat po sa prinsipyo ng tao. Kaya nga po, ang sabi po sa Colossians chapter 2, bago po tayo tuloy-tuloy dito po sa ating paradoxes, ay basa po tayo para pakita ko sa inyo na talagang iba po kasi po yung pag ang pinag-uusapan po ay ang salita ng Panginoon. Laban, kaya nga meron pong warning ang Bible . Ang sabi po sa Colossians chapter 2 and verse number 8, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, okay, after the rudiments of the world and not after Christ. Like for example, ito, to gain you must lose. Sa human comprehension, sa human point of view,
hindi pwede po ito eh. Hindi pwede para ikaw ay magkaroon ng gain, kailangan mawala. Hindi po, ang prinsipyo ng mundo para magkaroon ka, kuha ng kuha. Okay? Hindi, you must lose eh. Okay? At mapapansin po natin itong paradoxes na to, hindi po kayang makomprehend po ito ng mga unsaved, okay, na binabanggit po dito sa 1 Corinthians. Buksan po natin ang ating mga Bible po. 1 Corinthians chapter 2, at samahan niyo po kung buksan po din ninyo ang inyong mga Bible. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2, verse number 14, "But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned." Itong mga bagay na ito, itong mga paradoxes na ito, hindi po kayang ma-discern ito ng isang unsaved. Okay? At maging yung mga mabababaw na mga mananampalataya, no? Kaya nais kong maging pagpapala po itong mga pagtuturong ito ng mga paradoxes in the Bible. Number 1, to live you must die. Number 2, to gain you must lose. Ito po yung binabalikan lang po natin, yung mga na-discuss na po natin dito po sa ating Daily Load of Benefits broadcast. Nangyari lamang na nahinto po. Pero nais kong i-recap natin yung mga na-topic na po natin. Paradox number 3, when you are weak, then you are strong. Paradox number 4, poor, yet rich. Paradox number 5, dito po tayo nahinto po eh. Bound, yet free. Bound, yet free. Okay? And then paradox number 6 po pala. Empty, yet overflowing. Tinan po ninyo yung kabaligtaran. Kasi po ninyo, to live, you must die. To gain, you must lose. When you are weak, sabi ni Pablo, then you are strong. Sa Bible po, poor, yet rich. Bound, yet free. Empty, yet overflowing. Dito po tayo ngayon sa paradox number 7. Dito po tayo ngayon, the unseen is more real than the seen. Yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang totoo kaysa sa mga bagay na nakikita natin. Ang ating pong foundational text po ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. Babasahin ko na po. For our light affliction, which is but for a moment. Nais kong pansinin po ninyo. Sabi ni Pablo, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, yung mga bagay na hindi natin nakikita, for the things which are seen are temporal. Yung mga bagay na nakikita natin ay temporal lamang po yun eh. But the things which are not seen are eternal. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli po sa pribileyo na kami po ay nagkakaroon ng ganitong pangangaral ng inyong salita. At nalangin po, Panginoon, na itong paradox number 7 ay maging pagpapala po sa bawat isa. Purihin ka, dakilang Diyos, pangunahan niyo po kami ng banal na Espiritu at pagpalain niyo po ang lahat po na nakatune in ngayon. Maraming salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, sa lahat po ng mga nakatune in po ngayon dito sa ating Daily Load of Benefits broadcast, maraming salamat po mga minamahal po sa inyo pong muli po pagbabalik po nitong ating pong Daily Load of Benefits broadcast po mga minamahal. At hindi ko na po kayo maisa-isa dito sa ating pagbo-broadcast at nakikita ko po yung inyong mga comments po at salamat sa Panginoon. Okay. Ito po ang ating paradox number 7, the unseen is more real than the seen. Ito po ay the paradox of eternal reality. Dumako po tayo sa ating introduction. Okay? Today, we will continue our study on paradoxes in the Bible that appear contradictory on the surface. Yung mga paradoxes, para bang sa unang tingin, parang contradiction eh. But when understood through God's Word, reveal deep spiritual wisdom. Today's paradox is this powerful statement. Ano po ito?
The unseen is more real than the seen. At first, that sounds unreasonable. Kung titingnan natin, parang hindi ata makatotohanan itong paradox number 7. Yung mga hindi nakikita, yun yung totoo. At yung mga bagay na nakikita, ay hindi yan yung totoo. How can something we cannot see be more real than what is right in front of us? Yan yung malaking katanungan eh. Paano magiging totoo yung bagay na hindi naman natin nakikita, higit doon sa nakikita na nasa harapan natin? Amen? The world teaches us to believe only what we can touch, feel, measure, and see. Yan po yung mundo eh. Okay? Tayo ay pinapaniwala na lahat ang mga bagay na dapat lang natin paniwalaan, yung mga bagay na nahawakan, nararamdaman, na me-measure natin at nakikita natin. But the Bible teaches something very different. Kaya po, ito pong paradoxes na to, iba po siya sa pananaw ng sanglibutan eh. Amen? It tells us that what we see is temporary. But what we cannot see is eternal. Balikan natin yung ating foundational text dito sa 2 Corinthians chapter 4 and verse number 18. Ang sabi po, doon sa last phrases po na mababasa po natin, ang sabi niyan, the things which are not seen, okay, the things which are not seen are eternal. Okay, yung mga bagay na hindi natin nakikita, yun yung mga bagay na walang hanggan. At yung mga bagay na nakikita ng ating mata, nararamdaman, nahawakan, yan po ay mga temporal lamang po, mga minamahal. This paradox is especially important for believers. Napakalaga po itong ating topic ngayong oras pong ito eh. Importante ito sa mga believers who are suffering, na nakakaranas ng mga sufferings in life, na mga trials, mga problems, struggling, okay, or discouraged. Kaya maganda, makinig po kayo ngayong oras pong ito. God wants to teach us how to live with eternal vision in a temporary world. Tinuturuan tayo ng Diyos na mabuhay, na merong eternal vision, na merong walang hanggang perception dito sa mundong pansamantala lamang. Ang ating buhay po rito, mga minamahal. Dumako po tayo sa point number 1. Dito po sa ating paradox number 7. Paul is not denying reality. Hindi po niya dinideny yung katotohanan na nakikita natin sa ating sitwasyon ngayon. He is redefining it. Paul is not saying that pain is imaginary. He is not saying that suffering is unreal. He is not saying problems do not exist. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi ni Pablo dito na while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Alam niyo, nung sinusulat po ito ni Paul, okay, nakakaranas po siya ng mga bagay eh. Okay, tingnan po natin sa verse 8 and 9 para maunawaan natin na hindi po niya dinideny yung mga bagay na nakikita. Tingnan po natin, verse 8 and 9. Sabi niya po sa verse 8, we are troubled on every side. I'm reading po 2 Corinthians 4:8 po. Verse 8, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, pasilip po nyo, but not forsaken, cast down, but not destroyed. Paul wrote this while experiencing persecution. Nung sinusulat niya po ito, ay nakakaranas po siya ng matinding persecution, hunger, imprisonment, physical weakness, rejection. Kaya hindi niya po dinideny yung mga bagay na nakikita, nararanasan natin sa mundong ito. Sapagkat nung sinulat niya po ito, kasalukuyan din po niyang nararanasan yung persecution, yung hunger, yung imprisonment, yung physical weakness, yung rejection. Yet he says, we look not at the things which are seen. Amen. Habang tayo po ay nakakaranas ng mga bagay na ito, pero ang ating mata, ang ating focus po,
doon sa mga bagay na hindi nakikita. Ang sabi po sa Colossians, buksan po natin ang ating mga Bible sa Colossians. Colossians chapter 3 and verse number 2. Colossians chapter 3, verse 1 and 2 po. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Verse 2, ang ganda ng verse 2 eh. Set your affection. Dapat nakaset na to, nakapix, nakapokus na eh. Set your affection saan? On things above. Yun yung mga bagay na walang hanggan eh. Not on things on the earth. Amen. Ano ibig sabihin ni Pablo na we look not at the things which are seen? This means we do not allow visible circumstances to control our faith. Bagamat tayo po ay nakararanas ng mga bagay sa mundong ito, pero hindi natin hahayaan yung mga visible na nakikita ng mata natin na yun ang magko-control sa ating pananampalataya. Ano yung paradox dito? The things that feel most, okay, the things that feel most real are actually temporary. Yung mga nararamdaman natin, okay, na sa ating paningin, ito yung totoo, temporary lang po yan eh. And the things that feel least real are actually eternal. Amen. Okay? Dumako po tayo sa point number 2 po. The sin feels strong, but it is temporary. Yung mga bagay na nakikita ng mata natin, yun po yung malakas ang dating sa ating feeling, sa ating pakiramdam, sa ating emotion. Pero yung mga bagay na yan ay temporary. Paul says, the things which are seen are temporal. The word temporal means temporary, passing, limited, and fading. Yung lahat ng mga bagay na nakikita natin, yan ay temporary, yan ay magdadaan lang, limited yan, at magpe-fade po yan eh. Mawawala po yan. Example of seeing things. Ano yung mga bagay na nakikita natin? Yung pain, yung sickness, yung trials, financial problems, rejection, persecution, aging, and death. These things feel powerful. Yung mga bagay na yan, yan yung malakas yung napakamakapangyarihan yan sa ating emotion eh. Yung mga bagay na to eh, yung pain, yung sickness, yung trials, financial problems, rejection, persecution, aging, and death. They demand attention. They seem overwhelming. Yung mga bagay na to na nakikita ng mata natin. But God says, they will pass. Ano po yung paradox dito? What feels permanent is temporary. Is temporary. Let's go to point number 3. The unseen feels weak, but it is eternal. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, ito yung mahina tayo dyan sa mga bagay na yan sa ating feeling. Kasi hindi naman natin nakikita eh. Hindi natin nararamdaman. Paul continues, doon sa ating 2 Corinthians chapter 4, the things which are not seen are eternal. Ano po yung mga example ng mga unseen things? Yung God's presence sa buhay natin. Hindi natin nakikita yung presensya ng Diyos. Pero alam niyo po ba, sabi po sa Hebrews chapter 13, buksan natin sa Hebrews chapter 13 po ang ating mga Bible. And verse number 5. Hebrews chapter 13 and verse number 5. It says in verse number 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. I like this. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen. Ito yung mga bagay na unseen things na sa ating pakiramdam, napakahina. Pero ito yung mga bagay na eternal eh. God's presence, yung ating faith, yung pag-asa na ating hinahawakan, peace, joy, grace, eternal reward, heaven, and glory. Amen. You cannot touch these things. You cannot measure them. But they are real. And they last forever.
Bagamat hindi natin nakikita yung mga bagay na yan, yan yung totoo at yan yung maglalast forever. Ano yung paradox dito? What cannot be seen is the only thing that will never pass away. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, ito yung mga bagay that will never pass away. Amen. Dumako po tayo sa point number 4. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, buksan po natin ating mga Bible, 2 Corinthians chapter 5, and verse number 7. 2 Corinthians chapter 5, verse number 7, for we walk by faith and not by sight. We live by faith, not by sight. Paul is teaching a lifestyle. Believers do not live by sight, they live by faith. Alam niyo yung sight, sasabihin sa'yo, you are defeated. Pero sasabihin ng ating pananampalataya, you are victorious in Christ. Bakit po? Romans chapter 8. Romans chapter 8. Buksan po natin itong mga Bible po sa Romans chapter 8 po. Sabi po sa Romans chapter 8 and verse number, ang ganda po nito okay? Na pangako ng Panginoon. Romans chapter 8 verse 37. Yung sight says, you are defeated. Pero yung pananampalataya says, you are victorious in Christ. Why? Ang sabi sa Romans 8:37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him. Amen. That love us. Amen. Sasabihin ng nakikita ng mata natin, this will never change. Hindi na magbabago to. Ganito na lang nito. Pero yung pananampalataya natin, this is only for a season. This is only for a season. Pansamantala lang yan. Hindi pang matagalan yan. Hindi yan for eternity. Amen. Sasabihin ng sight, God has forgotten you. There are times sa ating buhay na pag nasa gitna po tayo ng storms in life, parang feeling natin, dahil yun yung nakikita ng mata natin, yung problema, yung bigat. At feeling natin, pinabayaan tayo. Pero yung pananampalataya natin, sinasabi niya, God is working even when I cannot see Him. Ang sabi sa Philippians, let's turn to Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 and verse number 6. It says in Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ang Diyos, mula nung na-save ka, doon pa lang po nagsimula at hindi pa po siya nagtatapos sa'yo. God is working even when I cannot see Him. Faith does not ignore reality. By the way, yung pananampalataya, hindi po ini-ignore yung realidad ng buhay. Faith interprets reality through God's promises. Pero yung pananampalataya natin, yung nakikita ng mata natin, ini-interpret ng pananampalataya natin yung mga bagay na yan sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Amen! Point number 5, fixing our eyes means choosing where to focus. Let's go back to 2 Corinthians chapter 4 po, ang ating mga Bible. Let's go back po, 2 Corinthians chapter 4. Sabi ni Pablo, while we look, not at the things which are seen, but at the things which are not seen. So, saan ka nakatingin? Saan nakapokus ang iyong buhay, ang iyong perspektibo, mga minamahal? This means intentional focus Talagang kailangan talaga i-set mo Sabi nga doon sa Colossians, set your affection on things above. Talagang intentional talaga, ipopokus mo yung bagay na to sa Panginoon You cannot control what you see, but you can control what you focus on. Hindi natin kayang kontrolin yung mga bagay na nakikita natin. Pero kaya mong kontrolin yung mga bagay kung saan ka nakapokus. Amen. If you focus only on problems, fear grows and faith shrinks. Kapag ka nakapokus ka sa mga problema, sa mga bagay na nakikita ng mata mo, yung takot, yun ang lumalago Yun yung nag-grow And then yung faith mo, nagsishrink. But if you focus on God's promises, yung faith natin nag-grow. At yung fear, dahan-dahan, ito po ay nag-fade away.
Amen. Spiritual maturity is learning to focus on eternity while living in time. Amen. Amen. Alam nyo, dito po tayo sa point number 6. Why this paradox is essential for Christians. Bakit itong paradox number 7, napakahalaga ito? The unseen is more real than the seen. Bakit napaka-importante ito? Number 1, because it gives strength during suffering. Tingnan po natin, balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 4, verse number 17. Bago niya po binanggit yung while we look sa verse 18, bumanggit po siya ng affliction. For our light affliction, which is but for a moment. Kaya makita natin, napakalaga po ito, na yung ating vision, yung ating focus, yung ating pananaw, yung ating affection na ando dun sa mga bagay na pangwalang hanggan, and it gives strength during suffering. Affliction becomes bearable when we know it is temporary. Amen. Number 2, it produces perseverance. Kaya nga, balik tayo sa 2 Corinthians chapter 4, itaas natin ng konti. Sabi niya sa verse 10, okay, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. It produces perseverance. We endure because we know glory is coming. Let's turn to Romans chapter 8, verse 18. May light verse po. Romans chapter 8, verse 18. Ang sabi po sa Romans 8:18, ang ganda po ng verse pong ito. Sabi sa verse 18, mga minamahal, for I reckon that the sufferings of this present time is not worthy. Hindi po yan, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed us. We endure because we know glory is coming. Number 3, it changes our priorities. We stop living only for comfort and start living for eternity. Kaya nga sabi po doon sa Colossians 3:2, set your affection on things above, not on the things on the earth. Magbabago yung priorities mo eh. Kaya napakalaga itong paradox number 7 natin. The unseen is more real than the seen. Number 4, it protects us from discouragement. Kaya nga, balik po tayo sa 2 Corinthians chapter 4. Hindi po tayo lalayo palagi po dito. Kaya kahit na po nakakaranas po sa verse 8, okay, we are troubled on every side, yet not distressed. Pasinin po nyo, we are perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. Amen. Napakahalaga po itong mga bagay na ito eh. Okay? It protects us from discouragement. We learn that God's silence is not God's absence. Hindi nangangahulugan na parang walang tugon. Ang Diyos sa mga bagay na pinapanalangin natin nangangahulugan na wala sa sayo. No, hindi po. Number 5, bakit mahalaga itong paradox na to sa bawat isang mga Kristiyano? It builds unshakable faith. Faith rests on eternal truth, not changing circumstances. Tumako tayo sa isang practical application itong ating paradox number 7. Sa point number 7 natin. Tanungin po natin sarili natin. What am I focusing on right now? Saan ka nakapokus? Saan nakatuon yung buhay mo? Saan naka-set yung affection mo? Doon sa mga bagay na nakikita o doon sa mga bagay na hindi nakikita? What am I focusing on right now? Seen or unseen? Am I allowing circumstances to control my faith? Alam niyo mga kapatid, huwag nating hayaan yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay na nakikita ng mata natin. Yun yung magpapabagsak, magkokontrol sa ating pananampalataya. Do I believe God is working even when I cannot see Him? Amen. Yan po yung mga katanungan. Tanungin mo sarili mo. Ask yourself, what am I focusing on right now? Seen or unseen?
Am I allowing circumstances to control my faith? Do I believe God is working even when I cannot see Him? Am I living for temporary comfort or eternal reward? Sabi niya sa verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh, dapat ito po worketh for us a far more and exceeding and eternal weight of glory. Then pray, Lord, help me. See beyond what my eyes can see. Alam niyo, ipanalangin mo, Lord. Tulungan tayo ng Panginoon na makita natin yung beyond doon sa nakikita ng ating physical na mata. Help me live by faith and not by sight. Dumako tayo dito sa ating conclusion. As we close today, remember this parable paradox. The unseen is more real than the seen. The pain you see will pass. The problems you will see will fade. And the trials you see are temporary. Ulitin ko po. The pain you see will pass. Yung mga pain, maaaring yan ay emotional pain, physical pain, lilipas yan. The problems you see will fade. And the trials you see are temporary. But the God you cannot see is eternal. The glory you cannot see is coming. Ang sabi dun sa binasa natin kanina sa Romans 8:18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Ang sabi dun sa ating foundational text sa verse 17, which worketh for us a far more and exceeding an eternal weight of glory. The glory you cannot see is coming. The reward you cannot see is guaranteed. Amen? Meron pong judgment seat of Christ at lahat ng mga believers na nagkaroon ng pagtatapat sa kanyang salita at naglingkod ng may katapatan, the reward you cannot see is guaranteed. Here's the conclusion. So fix your eyes not on what is seen, but on what is unseen, because what is unseen is more real than what is seen. I hope po mga minamahal ay pinagpala po tayo ng mensahe ngayong oras pong ito. Maraming salamat po mga minamahal sa inyong patuloy po. Nakikita ko po yung mga naka-tune in po ngayon. Alam ko po kayo po ay excited. At muli po, bukas po ay samahan niyo po muling ako. Mag-tune in po tayo muli. At magpatuloy po tayo dito sa mga paradoxes in the Bible. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga bagay na aming natutunan ngayon. Yung mga bagay na hindi nakikita. Sang-ayon sa inyong salita, ito po yung eternal. At meron po itong katotohanan bagamat hindi nakikita ng aming mata. Ito po yung mas totoo. Ito po yung hindi magpe-fade away. Hindi po ito magpa-pass away. Ito po yung walang hanggan, mga minamahal. At hayaan po ninyong tulungan kami na mapokus namin ang mga bagay sa pang-itaas, hindi sa mundong ito. Purihin ka dakilang Diyos. I-bless niyo po ang bawat isa sa oras pong ito, sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, maraming salamat po. Andyan po yung mga kaibigan natin, mga pastors, mga believers po sa bawat iba yung mga churches. Maraming salamat. Bukas po, 12:30 po, Philippine time po, dyan po sa Pilipinas. Yung time po natin ay ipagpapatuloy po natin tong Daily Load of Benefits. God bless you all po.